Ano ito? Ano ito? Bakit kapag ininom mo, nananakit at maanghang? Soda, 3 pesos lang, scan o bayad ng cash. Cosplay. Hindi pa ako kumakain. Anong rekomendasyon dito? Signature handmade wonton, subukan mo ba ang 21 piraso? Ayos. Siyang mga merienda. Napakapurong espiritu. Kainin mo ng dahan-dahan. Malasa ang karne. Masarap ang sabaw. Araw. Hindi pa ako nakakain ng ganitong kasarap. Ang aking kakayahan ay talagang umabot sa bagong antas. Ikaw, bakit parang nagliliwanag ka kanina? Ang mga wonton ko ay gawa sa sariwang sangkap. Huwag mong isipin na makakabit ka sa akin. Salamat sa tulong mo, Senior, sa pag-abot ng aking kakayahan. Pag-abot ng kakayahan. Sabi ko, Ginang. Tapos na ang convention. Mag-settle na tayo sa wonton. Hindi na maaga. Kumain na at umuwi na tayo agad. Huwag kang magulo, mag-scan ka na lang. Wala akong ginugulo. Ako si Ikinyi. Galing sa Kinyon Sect. Isa kang tagapagsanay ng espiritu. Kanina, ang ginawa mong wonton ay hindi ordinaryong pagkain. Ito ay espiritual na pagkain. Naglalaman ito ng napakalinis na espiritu. Dahil dito, nakapagtagumpay ako mula sa ika-5 antas ng pagbuo ng enerhiya patungo sa ika-6 na antas. Espiritual na pagkain ng tagapagsanay. Baka masyado kang maraming nabasang nobela, Miss. Walang paghinga. Walang pag-ikot ng enerhiya. Talagang parang isang napakakaraniwang may-ari ng tindahan. Koleksyon sa reception. Kabuang 23, walang utang ha. Ngayon, naniniwala ka na ba na ako ay isang cultivator? Kaya ang lahat ng sinasabi mo ay totoo. Ang ginawa kong wonton ay talagang isang uri ng espiritual na pagkain. Sa mundo ng pagtuklas ng tunay, may mga antas tulad ng karaniwang paglinang ng enerhiya, pagbuo ng pondo, pil, at pagkabata ng espiritu. Ang nilutong mong pagkain ay umaabot na sa antas ng paglinang ng enerhiya. Gusto mo pa bang kumain? Pampalakas ng noodles. Pampalakas ng wonton. Ito ay pagkain ng espiritu. Ang plaka na ito ay walang espiritual na enerhiya. Ito ay simpleng pagkain lang. Hindi ito tungkol sa kusina. Ito ay tungkol sa kawali na ito. Maliit na momo. Ang kawali na ito ay ang ugat ng aming pamilya, ipapasa lang sayo. Hindi ibibigay ng tatay mo o ng tiyo mo. Kapag dumating ang isang estranghero na nakasuot ng kakaibang kasuotan sa tindahan, doon mo mauunawaan ang tunay nitong gamit. Talagang kakaiba ang suot mo. Anong sinabi mo? Tinatanong kita kung ikaw ay isang tagapag-ayos ng espiritu. Bakit ka pumasok sa tindahan ko? Dahil nasa harap lang ng bahay mo ang pinto. Daan ng 2 mundo. Dito ako nakatakas mula rito. Huwag kang gagalaw, hindi ligtas sa kabila. Ikaw ay isang karaniwang tao lamang. Sa nakaraan, tiyak na mamamatay ka. Ipinadala mo ang mensahe tungkol sa lihim na lugar na ito, kapatid na babae. Talagang isang lugar na walang espiritu at may manipis na aura. Kumain muna tayo bago mag-usap. Malinis at dalisay na espiritu. Ginoo, ganito pala ang pangangalaga ng isang Diyos. Natuto ako mula sa iyo, nakatatanda. Wonton, 21 bowl. Nagmamadali. Walang dala na karaniwang ginto at pilak. Maaari bang gamitin ang mababang uri ng espiritual na kristal bilang pambayad sa pagkain? Ano ba talaga ang batong ito? Ito ay pera sa mundo ng mga cultivator. Isang piraso ay katumbas ng 1,000 piraso sa mundong mortal. 1,000 piraso. Kung sa tingin ng nakatatanda ay kulang, babalik ako sa sekta at magdadagdag. Sapat na. Mula ngayon, 100 na bahagi lang bawat araw. Unang dumating, unang nagsilbi.
Mangkok ng wonton. Magandang sabaw. Pati ang executive chef ng Tianxia Group, hindi mo pa rin magagawa ang ganitong lasa. Limitado sa 100 mangkok. Ingat sa pag-alis, hindi na kita sasamahan. Magaling ang pagkakagawa, pero nakatago sa isang sirang eskinita. Kahit pa mataas ang turnover, wala namang masyadong potensyal na mag-develop. Ito ang liham ng intensyon sa pagbili. Nagbigay ang Tianxia Group ng 5 milyong buong pag-aari para bilhin ang tindahan at recite ng Shacheng Snacks. Hindi ko ibebenta. Kulang pa. Sapat na ang 5 milyong para muling buksan sa sentro ng lungsod. Ito ang tindahan na iniwan ng lolo ko. Hindi ko ito ibebenta. Sa lungsang ito, ang mga bagay na gusto ng Tianxia. Wala pang hindi kayang makuha. Kaya nakita mo na ngayon. Tara na. Kuya Chen. Talagang wala na akong masisilungan. Huwag magmadali, kumain ka ng mainit at dahan-dahang magsalita. Ay! 3 beses na akong nag-umpisa ng negosyo, lahat ay nabigo. Inutusan ako ng landlord na itapon ang aking mga gamit sa kali ngayon. Kailangan na akong lumapit sa'yo. Gusto pa rin mag-arte. Hindi na kaya mag-arte. Sapat na ang makakain. May folding bed sa lagayan sa kusina. Ikaw na ang bahala magpahinga. Maaga bukas magtrabaho. Lao Chen. Nagkaroon ka pa ng serbisyong kawani na nakasuot ng hanfu. Ang ganda ng aura niya. Tawag sa kanya ay Yekini. Ikaw na ang bahala sa cashier at promosyon. Sandong Xiao Cheng. Siguradong maayos ang pagkakaayos mo dito. Lihim na espesyal na ulam. Mainit na sabaw, unang 30 tao ay libre. Unang 30 tao ay libre, espesyal na side dish. Bumalik ang sikat na tindahan. Ngayon ay may libreng side dish. Mainit na sabaw, tikman mo. Xiaoye, uminom ka ng tubig. Ako na ang bahala sa mesa na ito. Naubos na ang 100 mangkok ni Lao Chen, Xiaoling Shai. Lahat huminto. Ang tindahan ito ay gumagamit ng sabaw mula sa patay na baboy. Kung hindi ka natatakot mamatay, ituloy mo lang. Paghahanap ng gulo at sinadyang pagsira ng ari-arian. Sapat na yan para makulong ka ng 3 taon. Patay na mataba. May lakas ka pang mag-video. Maniwala ka, babasagin din kita. Naipost ang video. 10 minuto, kumalat sa buong lungsod. Kakabangkarot ko lang. Walang takot ang walang sapatos. Gusto mo bang subukan? Tara. Maliit ang Shacheng. Nakikita mo, kailangan ng isip para labanan ang mga tulisan. Lao Chen, may na-offend ka bang tao kamakailan? Naisip ko na. Isa lang ang tao. Si Zhao Xiaono ng Tianxia Group. Kahapon, nag-alok siya ng 5 milyong yuan para bumili ng tindahan. Pero tinanggihan ko siya. Hindi ba't masyado namang mataas ang posisyon niya? Bakit pa siya maghahanap ng mga tao para sirain ang ating maliit na tindahan? Gusto ni Zhao Qianyu ang recipe. Ngayon ay dapat nasubok lang. Mga pagkain sa Shacheng. Hindi naman siya pwedeng magnakaw ng hayagan. Kumain sa Shacheng. Mas marumi pa ang mga taktika ng mga negosyante kaysa sa mga tulisan. Mag-ingat ka sa mga huling araw. Old Chen, nakakabit ang likod na pintuan mo sa Hengdian. Ipinasa ni Zhang Tao ang balita tungkol sa espiritual na pagkain pabalik sa sekta. Ginoong Chen, dinala ko ang mga kapatid sa sekta para makisaya. Mabilis. Nandito na ako sa pasukan mula pa sa madaling araw. Limitado ang mga ito, huwag magdagsaan, matapos kumain, agad na magbigay ng pwesto. Huwag magdagsaan, matapos kumain, agad na magbigay ng pwesto. Limitado araw-araw. Limitado araw-araw. Gawa sa kamay, limitado araw-araw. Mga merienda ng Shacheng. Mga merienda ng Shacheng. Limitado sa 100 na bahagi bawat araw.
Dalawang bahagi lamang bawat tao. Hanggang dito na lang ngayon. Limitadong bahagi, mga nakatatanda. Dala na namin ang aming mga espiritu. Sino ang magtatangkang magpakaswail sa loob ng tindahan? Sundin ang mga patakaran ng pintuan. Gaano ba talaga halaga ng bagay na ito ni Lao Chen? Mahigit 100 piraso ng mababang kalidad na espiritual na kristal. Katumbas ng inyong salapi. Isang piraso ng espiritual na kristal ay 1,000 pesos, di ba? Dito ay kabuang 130 piraso. Lao Chen, umuusad tayo. Ang espiritual na kristal ay mahalaga sa ating mundo ng pagsasanay sa espiritu. 100 mababang kalidad na palitan ng 1 gitnang kalidad. 100 gitnang kalidad na palitan ng 1 mataas na kalidad. Pero karamihan sa mga mangingilam ay ginagamit ito para sa kanilang pag-aaral. Paano ito ginagamit? Magpahinga at mag-focus. Ipain ang espiritu sa loob ng kristal sa mga meridian. Kahit na ang espiritu ay nakakawala ng pagod. Gamitin ni Lao Chen ang pagkakataon habang mainit pa. Ating kunin ang hardware store sa kabila. Mag-hire pa tayo ng isang katulong. Nakahanda na ang mga anunsyo para mag-hire. Hindi magpapaupa, hindi rin mag-hire. 10,000 bawat araw. Pagpapalawak ni Lolo Chen, 100,000 na. Isang kawali lang ang kayang magluto ng 100 mangkok sa isang araw. Kahit pa maraming mesa, walang makakain ang mga bisita. Nasa storage room ang daan. Kung papasukin ang mga ordinaryong tao, mabubunyag ito. Maraming dumi sa mga karaniwang sangkap. Ito ay mga dekalidad na sangkap mula sa bundok. Mas sariwa ito. Tamang-tama para sa pagluluto at pagsubok ng init. Tatlong beses na ang purong espiritu. Nasa rurok na siya ng antas ng pagpapalakas ng enerhiya. Ano ang epekto? Pinapalakas ang espiritu. Kahit na makakatulong pa nga sa pagdaig sa bottleneck ng pagpapalakas ng enerhiya. Nakatagong menu, gata ng reishi na may manok. Araw-araw, 1-0 piraso. Nakakatanda. Nakakatanda. Ilang espiritu ang kailangan para sa nilagang manok na ito? Magbibigay ako ng doble. Hindi kami nagbebenta sa mga bagong customer. Para lang sa mga regular na customer. O sa mga may kontribusyon sa tindahan. Narinig mo, kung gusto mong kumain, ipakita mo ang iyong kakayahan. Wala tayong problema sa pera. Ihagod mo pa yon. Hindi masigasig sa trabaho. Walang bahagi sa nilagang manok. Bakit ang mukha mo ay ganito? Pumunta ka sa likod at magpahinga, ako na ang bahala. Walang anuman, medyo mabagal lang ang aking espiritual na lakas. Ibigay mo ang lihim na mensahe. Iiwanan kita na buo. Kumain. Tumigil ka. Ang dugo at lason, ang palad na may toxin, kapag pumasok sa dantian ay magiging dugo na parang tubig. Huwag mo na akong pakialaman. Dalhin mo na si Pogi. Sa tindahan ng lolo ko. Hindi karapat-dapat ang mga taong ito na maghari dito. Sabi ng lolo ko. Ang palayok na ito ay kaya magpabago ng lahat. Pinagmulan ng gamot at bundok.
Uminom. Hindi lang nawala ang lason. Manager. Napalinis din ang mga dumi sa loob ko. Napatalsik ang tao. Manager. Sa susunod na pumunta ang mga batang ito. Diretso akong nag-embed ng tangke ng gas sa pintuan. Wala akong silbi. Isa ka lang ordinaryong tao. Wala kang laban sa mga nag-aaral ng sining. Maliban na lang kung papasukin mo ang gas sa katawan mo. Maaari mo ba akong turuan? Kapag sinimulan mo ang landas na ito, hindi ka na magiging ordinaryong tao muli. Isara ang mga mata at damhin ang enerhiya ng mundo na pumapasok sa iyong dantyan. Walang ugat ang mga karaniwang tao. Karaniwan ay ilang buwan bago makaramdam ng enerhiya. Sa tulong ng espiritual na pagkain. Kaya siya, pinakamabilis ay aabot ng 1-0 araw. Ipasok ang enerhiya sa katawan. Mag-ensayo sa unang antas ng enerhiya. Ginoong Chen. Ang galing mo sa pagputol, parang may dry ice effect pa. Mas epektibo pa ito kaysa sa sabaw. Merienda sa Shacheng. Hindi kayang pigilin ng espiritu. Hindi kayang tiisin ng karaniwang sangkap ang espiritual na lakas sa yugto ng pagbuo. Pilit na pagsasama. Magiging sumabog lang ang kawali. Kulang sa magandang sangkap. Ginoong Chen. Narinig ko mula kay Shemi Kini na kailangan nyo ng mataas na antas ng espiritual na material. Ito ang 100 taong ginseng na nakuha ko. Mangyaring suriin ito. Ang kalidad nito ay tiyak na magsisimula sa 7 digit sa auction house. Napakamahal, hindi ko ito maangkin ng walang kapalit. Kung makakagawa kayo ng mga pagkain sa antas ng foundation building, mag-iwan ka lang ng isang bahagi para sa akin. Sandaw na merienda. Pagsasanay sa paghinga, 3 antas. Nabuwag mo na ang 2 antas. Nakuha mo na ang tamang init. May pagbabago sa bottleneck. Habang mainit pa. Lola Chen, kaya ba nating tiisin ang ingay na to sa tindahan natin? Magbantay sa pintuan sa lobby. Huwag buksan kahit sino mang kumatok. Lakas ng pundasyon. Kinye. Nakapasa ka na ah. Pasasalamat sa iyong pagtulong. Hindi ko malilimutan. Ang ginseng ay regalo ni Zhang Tao. May natira pang isang bahagi sa kawali. Si Lao Chen, si Kinyi, at ang kanyang nakatatandang kamag-anak ay dumating. Magdagdag ng pangalawang pinggan at kubyertos. Ang enerhiyang ito. Ikaw ay apo ni Chen Zhensh. Kilala mo ba si lolo ko? Ako si Li Qingfeng. Ang nakatatandang tagapagpatupad sa Qingyun Sect. Kung hindi dahil sa iyong lolo na tumulong 800 taon na ang nakalipas. Maaaring nawala na ako sa gubat ng mga halimaw. Hindi nakakapagtaka na nakagawa ka ng espiritual na pagkain. Dahil sa iyong mga ugat ay dumadaloy ang dugo ng tagapangalaga. Ito ang kasunduan ng Qingyun Zong. Sa hinaharap, kami na ang bahala sa iyong mga materyales. Dagdag pa, 2 mandirigma ng espada ang magbabantay sa iyo ng lihim. Lungsod ng buhangin. Kailangan ay magbigay ng 30 piraso ng foundation level spirit stone bawat buwan. 100 piraso ng key refining level. Ika-trade ayon sa market price. Ako ang pipili ng materyales. Ako ang magtatakda ng dami. Hanggang 20 piraso lamang bawat buwan.
Walang dagdag na piraso sa foundation period. Ang ugali mo ay katulad ng sa iyong lolo noong kanyang panahon. Nakuha na. Isang murang kainan. Bakit napakaraming kakaibang tao ang kumakain dito? Nakapaghanda na ng reklamo si Ginoong Zhao. Ay report nila kayo sa paggamit ng expired na sangkap. Napakabaho ng kalinisan. Agad ko itong ipapadala sa mga ahensya ng kalusugan at pangangalaga sa merkado. May nagreklamo na gumagamit kayo ng expired na sangkap. Sige lang, tingnan mo. Ito ang mga resibo ng lahat ng sangkap na binili ng tindahan. At ang ulat ng quarantine. Sige lang, tingnan mo. Walang mantika. Sige lang, tingnan mo. Lahat ng sangkap sa freezer ay bagong dating ngayon. Kumpleto ang mga dokumento, walang problema. Ingat ka, leader. Mga pagkain sa Shacheng. Siguradong si Lao Chen na naman ang may kagagawa nito. Mahilig siyang mag-imbestiga. Kaya tingnan mo ang Tianshai Group mismo. Ang monitoring sa likod ng pangunahing tindahan ng Tianshai Group. Kasama ang mga resibo ng expired na pre-made na pagkain. Saan ito galing? Sandali sa Shacheng. Nahanap na sa pamamagitan ng pera. Yung bagong tanggal na katulong. Ipinasa sa media. Walang iwan ng bakas. Nawalan ng 1.2 bilyong halaga si Ginoong Zhao sa loob ng kalahating araw. Ganito ang pag-upgrade ng iyong brand. Pinipigilan ng AI department ang init ng balita. 8 na sangay ang sinuspinde para sa pagsasaayos. Paano mo ito pipigilan? Hindi ito malulutas sa loob ng 3 araw. Palitan ang mga miyembro ng board. Natagpuan ni Ginoong Zhao ang nagbigay ng impormasyon. Ito ay siwang mula sa Shacheng Snacks. Isang maliit na kainan ang may lakas ng loob na mangbash sa akin. Nasaan ang mga customer na pinasuri mo? Yung mga suot ng kasuotang pang-ancient. Paglabas sa Peace Alley, biglang nawawala. Paglabas sa Peace Alley, biglang nawawala, tunan ang pagkakakilanlan, ang pagkakahiwalay. Paglabas sa Peace Alley, biglang nawawala. Walang makitang anumang pagkakakilanlan sa sistema, 20.70. Walang makitang anumang pagkakakilanlan sa sistema, malaki. Si Ginoong Zhao, surveillance malapit sa Peace Alley. Nakatigil pa rin sa pasukan ng alley. Hindi mahanap ang pagkakakilanlan ng bisita. Bato ng espiritu, bato ng espiritu. Maliit na bato ng espiritu. Isa. Walang scan, walang cash. Ano ang batong iyon? Tatlumput-tatlo tao ang pumasok. Walang lumabas kahit isa. 33 tao ang biglang nawala. Chen mo, ano ba ang itinago mo? Ang Blood Evil Sect ay naglakas loob na maghasik ng kaguluhan sa mundong tao. Lene, pati ikaw papatayin. Xiao Cheng. Xia Cheng. Ito ang bagong tagapangalaga, walang kwenta. Ano ba talaga ang iniwan ng lolo? Ito ang kapangyarihan ng dugo ng mga tagapangalaga.
Itong malaking kawali. Tanging dugo ng mga tao sa pamilya Chen ang kinikilala nito. May iniwan din ang lolo kong kahon na gawa sa kahoy. Walang susi. Walang butas ng kandado, pwede namang basagin. Sa pamamagitan ng kasanayan ng pagpasok sa daan ng kusina. Matagal nang nawala ang mundo ng pagsasanay sa katotohanan. Ito ang isinulat ng aking lolo. Mula pagkabata, nag-aral ako ng katotohanan. Pumasok ako sa daan sa pamamagitan ng pagluluto. Kasama ang aking kapatid na si Chen Xuan, pumasok kami sa Kinyon sect. Hindi ko inasahan na si Chen Xuan ay may masamang intensyon. Nagtatago siya ng masamang kasanayan sa dugo. Nakapinsala siya sa higit sa 100 buhay ng mga kapwa-disipulo. Nakipaglaban ako sa kanya sa pasukan ng dalawang mundo. Hindi sinasadyang napunit ang espasyo. Sa huli, napadpad ako rito. Si Chen Xuan, ang dugo ng demonyo, ay kapatid na disipulo pala ni Ginoong Chen. Dahil ito ay usaping pampamilya. Kailangan itong ayusin ayon sa mga alituntunin ng pamilya Chen. Si Ginoong Chen ay nagluluto. Ang kanyang kakayahan ay kasabay na tumataas kasama ang kanyang galing sa pagluluto. Tikman mo. Pagsisimula ng pundasyon. Kakaumpisa mo lang mag-aral. Walang pakialam sa anong yugto. Basta masarap, ayos na. Lao Chen, kailangan nating magtaas ng presyo. Ito pa lang ang simula. Kailangan nang ayusin ang utang ng Blood Fiend Sect. Si Gino Zhao ay dumating sa huling bahagi ng gabi para inspeksyonin ang kusina. Nakita ito ni Lao Chen. Narabignay na ang video sa cloud. Hindi ko i-decode sa loob ng 1-0 minuto. Makakatanggap na ang media. Kapag nailabas, tataas ang presyo ng stocks ng Tianxia Group. 00, 3 oras 13 minuto. Anong ibig sabihin? 00, 9 oras 18 minuto. Anong ibig sabihin ito? Kapag sinara dito, wala kang makukuhang pakinabang. 00, 8 oras 17 minuto. Maaaring masira pa ang Tianxia Group dahil sa hindi alam na epekto. Ganyang kalugi na negosyo. Ang Tianxia Group ay hati sa 5%, na responsable sa modernong merkado, packaging at pagbebenta. Sige, ang kusina ay akin na. Huwag kang makialam sa iba. Lahat ng mga taong kasangkot ay kailangang pumirma ng kontrata ng pagiging kumpidensyal. Kapag nagkasundo, bukas ng umaga, dadalhin ko ang kontrata. 005, 6 na po kapag nagkasundo, bukas ng umaga, dadalhin ko ang kontrata. Kung ang lihim ng Kinyon Sect ay lumabas, ang daan ay magiging lihim at ang kaluluwa ay mawawala. Hindi kayang gawin ni Ginoong Zhao. Nako, mukhang hindi na ito matutuloy. Diretso. Nagawa na ang kasunduan. Kung ikaw ay nag-iisip na magtaksil, ang iyong kaluluwa ay kakagatin ng apoy. Ang unang batch ng mga pilot ay gagawa ng mababang antas na gamot na sabaw. Limitado sa 1,000 na bahagi bawat araw. Kulang pa ang 1,000 na bahagi para sa lahat. Gusto kong magmalaki. Kapag nahanap ko na ang paraan para mag-imbak ng enerhiya ng maramihan, ako mismo ang magbabantay sa kalidad ng pagkain mula sa langit. Magpapalabas ako ng plano para sa pakaging ngayong linggo. Masaya kaming nakipagtulungan kay Chen mo. Basta huwag sirain ang pangalan namin. Sand City Street Food. Ang akses sa daanan ay malilimitahan depende sa antas ng protektor. Nasa rurok ka na ng pagninilay. Maaari ka nang pumunta sa mundo ng mga espiritu.
Tara, tingnan natin. Dapat isama ako sa malaking kalakalan sa mundo ng mga espiritu. Doon, maraming halimaw ang naglipana. Pupunta ka roon bilang pagkain. Nandyan si Lao Chen. Ano ang dapat kong ikabahala? Tama ba ito, Lao Chen, ang mundo? Humigop ka ng hangin dito. Parang nakatakbo ako ng 1-0 kilometro. Narito ang pamilihan sa paanan ng Kinyon Sect. Tara, dadalhin ko kayo sa bundok. Lao Chen, tingnan mo. Kung ang mga ito ay magde-deliver ng pagkain, tiyak na sila ang maghahari sa merkado. Huwag nang sumabat. Mag-ingat na hindi ka mapahamak. Ang Panginoon ng pagsasama ay si Chen Mo, ang batang ito. Matagal ko nang inaasam na makilala si Chen Xiaoyu. Magalang ang Panginoon ng pagsasama. Kukunin lang natin ang kailangan natin. Haha. Ngayon gabi, magdaraos ang Kinyon Sect ng isang handaan para salubungin si Xiaoyu. Ako ang magluluto. Ginoo, kami ng mga matatandang ministro ay kikilos. Ang mga sangkap na ito, hahaha. Nasa kayamanan ng sekta. Pumili ka lang. Mga merienda sa Shacheng. Ang hibla ng labanos na ito. Matanda na, kaya't pwede lang itong hiwain at ilagay sa sabaw. Si Chen Xiaoyu ay 1,000 taong snow ginseng. Ang piraso ng liempo ay pantay-pantay. Angko para sa paggawa ng malambot na karne. Iyan ay puso ng karne ng 3 antas na pulang apoy na halimaw. Magdala ng 2 basket ng Ganoderma bilang sahog. Ngayon ay kakain tayo ng buffet. Gamitin ang 5 antas na bagwa na palayok para sa sabaw. Isayang ang mga yaman ng kalikasan. Ang purong espiritu na ito, mas makapangyarihan kaysa sa pagsasama ng espiritu. Nakapagtagumpay na ako sa hadlang na 3 taon. Isang pagkain. Katumbas ng 10 taon ng gamot ng aking Kinyon Sect. Itong mga tao, libre ang pagkain at inumin. At may kasamang pag-level up. Talagang nalugi tayo ng malaki. Tapos na ang pagkain. Kailangan na nating pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan. 3 magkakadikit na tindahan sa paanan ng bundok. Ibibigay ko ang lahat para makapagbukas ka ng sangay. Sa tulong ng Kinyon Sect, hindi na mangahas ang Blood Fiend Sect. Siguradong kikita tayo sa negosyong ito. Sa huli, kailangan pa rin nating bumalik sa modernong panahon. Hindi ako mapakali sa Kinyon Zong. Ikaw na ang maging tagapangasiwa ng sangay. Ako rin ay disipulo ng Kinyon Zong. Maaasahan mo akong pamahalaan ang iyong negosyo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Maaasahan ko. Ayos. Tiyak na hindi kita bibigyan. Chen Xiaoyu. Hindi ko alam kung sino ang itatalaga mo sa pamamahala ng sangay. Panginoon, ako ang buong responsibilidad sa sangay. Talagang walang butas ang hakbang na ito ni Chen Xiaoyu. Narinig ko na ang Kinyon Zong ay nakapagpabago. Nang higit sa 10 disipulo sa isang pagkain kagabi. Gusto kong makita. Anong pagkain ang makakapantay sa aking danzong na? 5 uri ng Juling Dan. Si Dan Lao To na si Chen Xiaoyu ay isang mahalagang bisita ng aking Kinyon Zong. Bakit ka nandito para sirain ang lugar? Lampas na ang tamang luto. Nabawasan ng 3 bahagi ang bisa, pangkaraniwang uri na lang. Buwis buhay, ano bang alam mo bilang isang kusinero tungkol sa paglikha ng Dan? Ang Yumingkao ay labis na nakakalason. Gumagamit ang aking guro ng tunay na apoy upang linisin ito sa loob ng 3 araw.
Kung kaya mong linisin ito gamit ang paraan ng kusinero, saka ako ay susunod sa iyo. Ang temperatura ng langis ay nasa 8 bahagi. Ang lason ay kusa ng nawawala. Walang natirang lason. Walang nawalang bisa ng gamot. Anong klaseng pamamaraan ito? Ang mataas na temperatura ay nagtatakip sa katas sa sandaling maluto. Ang galing. Kung ang formulasyon ng gamot ay gagamitin sa mga sangkap, ang Danzong Medicinal Farm ay ganap na bukas para sa iyo. Bibigyan mo kami ng 3 formula ng espiritual na bato bawat buwan. Kita ay 70-30. Sang-ayon. Si Den Lao Tu at Chen Xiaoyu. Pero nakipagkasundo ka na sa aking Kinyon Sect. Bakit gusto pang ang Kinyon Sect na sila lang ang makinabang? Chen, kung sakaling bigyan ka nila ng masamang tingin sa hinaharap, magsabi ka lang sa akin sa aking Dan Sect. Itong mud pill, parang ngumunguya ng sawdust, nagbebenta ng 1 piraso ng spiritual crystal. Mababang uri ng pill para sa pag-ayuno. Kayang pigilin ang gutom ng 10 araw. Huwag sirain kung ayaw mong bumili. May limit ang pagkain sa loob ng Chentang. Pwede tayong gumawa ng mga dilata o mga lutuing sarili. Siguradong mabebenta ito ng husto. Sa tulong ng 1 kawali ko. Kahit 24 oras araw-araw, hindi pa rin kakayanin. Is-transport sa modernong lugar para gamitin ang makina sa paggawa ng semi-tapos. At saka ibalik dito para ibenta. Ayusin ang mga gamit, bumalik sa modernong lugar, hanapin si Zhao Chenyu. Ang Chenshi ay gumagawa ng paunang pagproseso at vacuum packaging. Gumagawa ako ng Reiki infusion. Pagproseso ng mga sangkap mula sa ibang bansa. Ginagawa itong self-heating na pagkain. Interesante ang ideya ng pagbabalik ng benta. Tinanggap ito ng Chen Shai Group. Gusto mo bang maging anak? Pagbabalot ng kagamitan. Gagawin ko ito ng manu-mano. Kailangan ko ng 4%. Boss Zhao, ang negosyong ito ay monopolyo. Hanggang 3% lamang ang maaari. Kailangan ilabas ang linya ng produksyon sa loob ng 3 araw. Merienda ng Shacheng. Kung gusto mong lumaki, magtakda ng mga patakaran. Ngayon itinatag ang kumpanya. Ikaw ang magiging general manager. Lahat ng logistics at mga channel sa mundo ng cultivation ay sayo na. Si Lao Chen, nalugi na ako ng 8 beses. Bakit mo pa ako pinagkakatiwalaan sa ganitong sitwasyon? Ito na ang ika-9. May 2 mundo sa likod nito. Matapang ka bang tanggapin ang Sand City? Sand. Dalawang piraso ng ginseng na nilaga kasama ang manok, ipackage na. Lihim na menu. Limitado sa 1 tao bawat araw. Susunod na. Ginoye, magdadoble ako ng spirit crystals. Pahintulutan mo muna akong bumili. Sumunod sa pila ayon sa mga patakaran ng mga merienda sa Shacheng. Ang tunay na apoy ng dugo ay nais ding patayin ng karaniwang tubig. Nasunog ang sangay. Gawa ng Blood Demon Sect. Kumuha ng armas ang mataba para pumunta sa mundo ng cultivators. Ang matandang dugo ng demon ay nagiging kahihiyan sa ating Kinyon Sect. Itong mga anak ng Blood Demon Sect. Bubuksan pa ba ni Lao Chen ang tindahan na ito? Bukas na. Pero bago magbukas ng tindahan, kailangan munang alisin ang mga insekto sa bahay. Sand City Snack. Paano plano ni Chen Xiaoyu gawin ito? Ikaw ang bahala sa mga disipulo ng Law Enforcement Hall. Ikaw ang bahala sa mga disipulo ng Law Enforcement Hall. Sand City Snack. Mga merienda sa Shacheng. Kung gusto ng Blood Fiend Sect na maglaro ng apoy, hayaan silang malasahan ang lasa ng nag-aapoy na pugon. Sirain ang pader.
Sino ang nag-utos sa inyo na sunugin ang tindahan? Ng mga Kinyon sect. Kung may lakas kayo, kumilos kayo. Isa lang ang tanong ko. Sino ang nagpasimula ng apoy sa tindahan? Matanda ayaw ng matanda sa'yo, masyado kang nakakaabala. Sinunog ang tindahan para bigyan ka ng aral. Para lang sa isang restaurant. Pinadala kayo ng dugo ng demonyo para mamatay. Ang pagsunog ng tindahan ay pampagana. Inutusan ako ng matanda na dalhin ito sa'yo. Isang buwan mula ngayon, sa bundok ng itim na hangin, magaganap ang laban. Sinabi ng matandang ninuno. Isang buwan mula ngayon, sa bundok ng itim na buhawi, magpapaalam ka na. Kapag natalo ka, ibigay mo ang daan at ang lihim ng Diyos ng kusina. At sirain ang iyong sariling kakayahan. Ang bundok ng itim na hangin ay ang pangunahing pugad ng dugo at kamandag. Ito ay malinaw na isang patay na dulo. Tatanggapin ko ang larong ito. Ang bundok ng itim na hangin ay puno ng nakalalasong usok. Huwag mong sabihin ikaw ay isang refinement stage. Kahit ako ay papasok, tiyak na masaktan ako. Lao Chen, tayo ay nagnenegosyo. Bakit tayo makikipagsapalaran sa mga baliw? Sa Shacheng kumain. Kung hindi, bumalik tayo sa modernong panahon, kumain sa Shacheng. Magdala ng ilang kahon ng kagamitan at barilin sila. Ang yuanig na ganap na enerhiya ay hindi kayang tumagos ng ordinaryong bakal, kumain sa Shacheng. Sinunog ng Blood Fiend Sect ang tindahan ngayon. Bukas, makakapasok na sila sa Peace Alley. Anong mayaalok ng modernong lipunan laban sa mga evil cultivator ng Nasenso? Pero hindi kita pwedeng hayaan na mamatay. Manatili ka sa Kinyon Sect. Hindi makakaakyat ang Blood Demon. Maaari ka bang magtago magpakailanman? Kailangan ko pang magnegosyo. Shai Shang. Hindi mawawala ang Blood Fiend Sect. Walang kapayapaan sa kalakalan ng dalawang mundo. Ako ang bahala sa kidlat na ito. Wala kang laban sa yuaning stage sa iyong kasalukuyang antas ng pagsasanay. May isang buwan pa. Ibabalik ni Elder Lee ang sulat ng hamon. Kailangan mong magpakatatag. Pahiram ng inyong lihim na silid. Itong buwan, ang muling pagtatayo ng sangay ay nasa inyo na. Ginoong Zhao, ang bakal at semento mula sa modernong teknolohiya ay naipadala na. Ngayon, magtatayo tayo ng isang gusaling may bakal na pader. Tingnan natin kung sino pa ang makakapagsunog. Lahat ng bagay sa tindahan ay ibinibigay ko sa inyo at kay Ekinyi. Nandito ako sa labas ng lihim na palasyo. Sino ang may lakas na pumasok ng walang pahintulot? Dapat munang itanong ang aking espada. Gamitin mo ang napakagandang foundation establishment pill na ito. Naitala ko na. Kapag nakalabas ako, tatratuhin kita sa bagong putahe. Anong nangyari kay Chen mo? Walang anuman. Sapat na ang lakas na ito para hawakan ang mga espiritual na materyales sa antas ng Golden Core. Merienda sa Sun City. Lolo Chen, kakapagsimula ko lang sa physical training ko. Lolo Chen, kakapagsimula ko lang sa physical training ko. Parang ang mga buto ay nagsisimulang magliyab sa labas. Sobrang lakas ng espiritu. Hindi ko mapigilan ang aking cultivation. Isang daang taon na bottleneck. Huminto na. Tuktok ng Golden Core si Lilauge. Sulit ang kinain mong ito. Sa kabutihang ibinigay mo. Bukas pupunta tayo sa Black Wind Mountain. Ako'y magpapakasakit para alagaan ka. Ang Blood Demon ay papunta sa akin. Kayo ang nagbabantay habang ako ang pinuno. Buksan ang dugo at pagpatay na pagsasama. Walang iniwang daan ng pagtakas ang dugo ng demonyo. Kaya't sabay-sabay na silang aalisin.
Ang apo ni Chen Jianxie ay nagdala ng isang grupo ng mga bulok na patatas para mamatay. Naghahanap ng kamatayan. Huwag palampasin ang sinuman sa pagsasama. Ihampas ang laso na pulbos. Bumagsak ng asin. Nasa kanan ni Kinyi ako. Sa pagputol ng buto, mahalaga ang bawat pulgada. Sa yugto ng pundasyon, may ganitong espiritu. Masyadong matigas ang karne mo. Akala mo ba hindi kita kayang patayin? Bata, matalino ka nga. Tulad ng lolo mo, bobo. Akala mo ba talo na ako sa'yo? Hinihimok ang kaaway na lumalim. Magaling kang magtago ng mga palatandaan. Nagsimula na ang dugo ng pagpatay na pagsasala. Ngayon ang iyong araw ng kamatayan. Huwag mong hawakan ang pormasyong ito. Sumisipsip ng buhay na dugo. Huwag nang sayangin ang iyong lakas. Ang pormasyon na ito ay nakakonekta sa enerhiya ng lupa. Habang mas pinapalayas niyo ito, mas mabilis nitong nilalanghap. Hanggang sa maubos ang dugo ng iyong tagapagbantay. Ang daanan sa dalawang mundo ay sa akin na. Ang pinakamahalaga sa pagluluto ni Xiao mo ay ang tamang init. Kapag tama na ang init, lalabas ang tunay na lasa na nakatago sa ilalim. Sa ilalim ng Black Wind Mountain ay nakapatong ang dugo ng hurno ng mangkukulam. Ito ang sentro ng Blood Fiend Array. Gamitin mo ang iyong dugo upang painitin ito. Paano mo malalaman na hindi masisira ang aray? Gusto mong maiwasan ang mas maraming sakit. Dugo bilang apoy. Lupa bilang pugon. Ang pinagmulan ng aray ay nasa ilalim ng lupa. Si Chen Zhenliang ay itinago ang ding sa ilalim ng aking mga mata. Nawasak na ang hanay. Dapat nang i-reduce ang sabaw na ito. Wala kang kahit lakas para mag-angat ng kawali. Paano mo maiaangat ang kawalang ito? Paano mangyayari iyon? Ang aking kapanganakang dugo ng masamang espiritu. Panahon ko na para maghain. Huwag mo akong patayin. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kaalaman ng Blood Fiend Sect. Patay na ang Blood Demon. Ang mga bumababa ay nagbablock ng mga meridian, ang mga lumalaban ay pinapatay. Ay naku, talagang mahirap ang nilutong pagkain ni Lao Chen. Talagang mahirap ang nilutong pagkain ni Lao Chen. Tapos na, umuwi na tayo. Talagang mayayaman ang mga anak ng Blood Fiend Sect na ito. Sapat ang inventaryo para magbukas ng 100 na sangay. Talagang naensayo mo ang yuanying ng dugo. Maaaring gamitin ang masamang kapangyarihan bilang panggatong. Dapat makagawa ito ng masarap na ulam. Pantay-pantay ang bahagi ng mga napanalunan. Para ito sa hirap ng pag-aalaga sa laban. Maliwanag si Chen. Sa susunod, anuman ang gusto mong espiritual na damo o gamot, piliin mo lang. Nawala na ang Blood Fiend Sect. Wala nang malaking panganib sa mundo ng cultivators. Napatunayan na ang pangalan ni Chen Xiaoyu bilang Diyos ng pagluluto. Ang sikat na pangalan ay hindi makapag-aalis ng gutom. May nilulutong sabaw pa ako sa kawali. Babalik na ako para tingnan ang apoy. Nandito na si Shade. Akala ko'y gusto mong maghari sa mundo ng cultivators. Zhao, hindi mo nakita. Yung kawali ni Chen, na direktang pinakuluan ng Blood Demon Ancestor. Huwag kang makinig sa kanya. Nakahanda na ba ang mga sangkap? Top grade na Wagyu at Deep Sea Australian Lobster. Naghihintay na sa cold storage na magluto si Chef Chen. Sand City. Igalang si Chen, ang Diyos ng mga kusinero. Igalang natin ang mga sumugpo sa Blood Demon Sect. Natapos na ang problema sa mundo ng mga cultivator. Ngayon, pag-usapan na natin ang negosyo ng mga sangay sa buong bansa. Bukas, tuloy ang operasyon. Bawat isa ay magkakaroon ng 20% na dagdag sahod. Nakatatag na ang daanan.
Ngayon, opisyal nang nakarehistro ang kumpanya. Nakaayos na ang daanan. Si Fatty ang namamahala sa mundo ng mga cultivator bilang general manager. Si Zhao ay permanenteng nasa modernong panahon bilang vice president. Mayroon bang mga opinyon? Walang pakialam sa posisyon. Tinitingnan ko lang ang kita. Ito ang listahan ng mga export ng modernong panahon. Ang mga anti-inflammatory na gamot at compressed food ang pangunahing produkto. Kapag nasugatan ng mga master, kumakain sila ng pill. Sino ang gagamit ng anti-inflammatory na gamot? Hindi mag-aalala sa daloy ng benta. Ang mga mababang antas na nag-aaral ay hindi makabili ng espiritu na pill. Itong anti-inflammatory na gamot. Kung mura lang sana. Basta't may sapat na espiritu na materyales at mineral mula sa mundo ng cultivation. Dito sa modernong panahon, walang limitasyong supply. Ihanda ang mga kalakal ayon sa listahan. 3 araw mula ngayon ang unang batch. Hindi kailangan ng espiritual na apoy. Isang malamig na tubig lang. Kalahating insenso para kumain ng karne. Kalahating insenso para kumain ng karne mula sa sarili. Wow! Walang kailangan na kapangyarihang espiritual para sa kagamitan. Bigyan mo ako ng 100 kahon ng re-recording light. Magbibigay ako ng doble. Sasagutin ko ang lahat ng anti-inflammatory na gamot at bandage. Sasagutin ko ang lahat ng anti-inflammatory na gamot at bandage, Baihay Huangyao. Sasagutin ko ang lahat ng anti-inflammatory na gamot at bandage. Tindahan. Manager ng tindahan. Nabaliw na sa pagnanakaw. Walang natirang kahon ng pakaging sa loob ng kalahating oras. Bawas sa gastos. Ang unang batch ng kita ng Cheng Snack ay 10 milyong yuan na mas mababa sa kalidad ng Lingjing. Katumbas ng 1 bilyon. Ito ay dahil sa sobrang dami ng pagsubok. Hindi na kayang suportahan ng kusina sa likod. Hindi na kayang suportahan ng kusina sa likod. Sa Shacheng, hindi na kayang suportahan ng kusina sa likod. Hindi na kaya ng kusina. Nakaharap na sa kalsada ang pila ng mga monghe ni Lao Chen. 50 kuha ng mababang uri ng espiritu na kristal. Kung hindi bibili, mas marami pang susunod na maghihintay sa pila. 1 mangkok ng wonton, 1 espiritu na kristal. Kaya mong tumaas ng 50 beses. Lungsod. Magbabalik tayo sa sandamakmak na pagkain sa Xia City. Pina-blacklist ko ang buong pamilya mo, nagkawatak-watak na. Pina-blacklist ko ang buong pamilya mo, nagkawatak-watak na. Pina-blacklist ko ang buong pamilya mo, nagkawatak-watak na. Naubos na ang 100 na piraso ngayon. Hindi makakuha ng espiritual na bato. Nagmamadali siyang makalampas. Kumain ng mababang kalidad na elixir. Naging labis na obsesyon na. Ito na ang 5 buwan. Sobrang sikat. Hindi sapat ang mga espiritual na pagkain. Ilang mangkok ang kaya mong gawin sa isang araw? Nagtataka akong magtayo ng isang sentral na kusina. Standardize ang produksyon ng mga merienda. Sentral na kusina. Lahat ng paghahanda at sabaw ay standardize. Dumating ang mga semi-tapos na produkto. Kailangan mo lang ipasok ang espiritu. Gawin ang huling hakbang. Maaaring tumaas ang produksyon ng 100 beses. At masisiguro pa ang kalidad. Kailangan kong mag-isip muna. Gising na ang disipulo ng Kinyon Sect. Sabi niya gusto niyang magbigay ng paggalang sa'yo. Ayaw mo sa mga pre-made na pagkain dahil walang kaluluwa. Dahil dati, ginamit ng mga tao ang mga sirang karne para lokohin ang iba. Kung gagamit ng magandang sangkap, ihiwalay lang ang mga hiwa. Ang oras na masisab ay makakapagligtas ng maraming tao. Papasukin si Wang Pangzi. Si Lao Chen, sibuyas, luya, bawang. Ang sukat ay walang pagkakaiba kahit isang sandali. Lutong na ang sabaw. 3 oras. Walang epekto ang espiritu na walang hadlang. Kasing pareho ng ginawa mo ng mano-mano. Pwede kong pirmahan ang pangalan. Pero may 3 alituntunin na kailangang sundin. Makikinig ako ng buong puso. Unang alituntunin. Ang pangunahing proseso ng pampalasa ng Deer Spirit ay hindi kailanman ipinapasa sa iba. Ang pangalawang bilihin ay kailangang sundin ang aking listahan sa pagbili. Ang ikatlo, huwag magdagdag ng kahit isang patak ng pampadagdag. Kung gagawin mo, agad na itatakwil ang kooperasyon. Bukas, papasok ang construction team. Gagawin kong pansamantalang pabrika ang lupa sa labas ng bayan. Pupunta ako para manghila ng tao.
Sanayin ang mga chef ayon sa pamantayan ni Lao Chen. Ang mga espiritual na materyales sa mundo ng pagtuturo. Babalik ako sa Kinyon Sek para makipag-usap. Sa Yishang Snack Bar. Mababang uri ng espiritual na bato. Anong nangyari? Si M. Chen, ang demonyong hayop ay nagwala. Malalagas na ang depensa. Si Elder Lai humingi ng tulong. Kailangan kong pumunta sa biyahe na ito. May mali sa alon ng mga halimaw na ito. Lahat ng mabababang antas na halimaw sa paligid ay nagwawala. Sasama ako sa iyo. Ano ang magagawa ng dalawa lang kayo? Sa digmaan, mahalaga ang logistics. Tamang Q770-10-5-5-6-2.000. 3 paket ng compressed biscuits sa ilalim ng Chianshai. 70 araw na pagkain sa ilalim ng 3 combat pod 2075. Pagkain sa ilalim ng 3 combat pod. Bandage at antibiotics. Lahat ay inilipat ko na. Hindi sapat ang gamot lamang. Kailangan din dalhin ang blast shield at stun grenades. Ibabawas ang bayad mula sa aking dibidendo. Wala na ang mundo ng cultivation. Kanino ko ibebenta ang negosyo ko? Magtipon sa pasukan ng kalahating oras mula ngayon. Ihain na, mataba. Chen Xiaoyu. Wala nang pakiramdam ang mga hayop na ito. Kung kulang ang elixir, kumain ka nito. Ibigay mo, mataba. Mas malakas ang espiritu kaysa sa Ki recovery pill. Mabilis na nakabawi ng doble. Mag-atras sa depensa. Itataas ng katawan ang kalasan. Hilahin ang pang-alis at ihampas sa kawan ng mga halimaw. Ang mga halimaw sa paligid ay hindi nagtatagpo. Mayroong isang bagay na nagtutulak sa kanila sa loob. Walang silbi ang liwanag na depensa. Kailangan nating tanggalin ang ugat ng problema. Nahawahan ng espiritu. Kumakain ng itim na usok sa isipan ng tao. Walang sugat sa labas. Namatay dahil sa paglanghap ng itim na usok. Nasa unahan ang pinagmulan. May dugo sa pasukan na humahadlang. Hindi gawa ng mga halimaw ang espiritu. Tignan natin kung ano ang niluluto nila sa kanilang kawali. Sila ay nag-aalay ng dugo ng hayop. Talagang matalas ang pang-amoy ng mga aso ng Kinyon Sek. Dumating sila sa amoy. Chen Yin, hindi ka namatay noong mga panahong iyon. Yene, hindi pa natatapos ang mga ambisyon ng aking nakatatandang kapatid. Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na mamatay? Ikaw ay nagbabalik ng nalalabing kaluluwa ng dugo ng demonyo. Hintayin mong makuha ng malaking ritual ang sapat na dugo. Muling binuo ni kapatid ang kanyang nasirang nasusulat na sanggol. Una niyang ginamit ay ikaw bilang inumin. Kapatid, ang apo ni Chen Jinsheng ay dumating para mamatay. Kung magalaw ka lang, agad kong i-explode ang pinagmumula ng Earth Pulse Array. I-explode ang Blood Array. Sa loob ng 100 milya, ang mga buhay ay mapapahamak. Nabaliw ka na ba? Basta't ang Chen family ay tuluyang mapuksa. Ano bang halaga ng buhay ko? Ang sabaw mo ay maasim na. Gagawin mo ba yon? Sinira mo ang pundasyon ng aking guro. Kailangan niyong ibuwis ang buhay niyo para dito.
Ang pirasong ito ng karne ay dapat nang itapon sa basurahan. Nawala na ang masamang amoy. Umurong na ang alon ng mga halimaw. Tapos na ang trabaho, uwi na ako para maghugas ng kawali. Bumagsak na ang pinto ni Lao Chen. Nawawala ang enerhiya. Ang daan ay tumagal ng libu-libong taon. Naubos na ang espiritual na enerhiya. Kung hindi dahil sa Diyos ng kusina na humahawak sa agos ng espasyo. Matagal nang napunit ito. Pinakamababa, kalahating buwan. Kailangan talagang sirain ang daanan. Kung masira, maaari itong ayusin. Bagsak. Gamitin ang orihinal na pinagmulan ng Yuanying para punan ang butas. Nawalan tayo ng malaking halaga dito. Hindi ako sumasang-ayon. Lao Chen, nasa rurok ka na ng Jindan. Bakit mo isusuko ang iyong kakayahan para sa isang sirang pinto? Tiyak na may iba pang anyo ng pormasyon. Babalik ako sa Kinyunzong. Sinusuri ang mga aklat sa silid-aklatan. At hahanapin ko ito para sa'yo. Ako ang apo ni Chen Zhenj. May tungkulin akong pangalagaan ang dalawang mundo. Hindi mo dapat pakialaman ang buhay at kamatayan ng dalawang mundo. Ang Tianxi ang nagbigay ng pondo para sa pagtatayo ng kanlungan. Wala kang dahilan para isakripisyo ang sarili mo. Tuktok ng Jindan. Sinasabi lang na walang halaga. Lolo Chen, nababaliw ka na. Ako na lang ang pupunta. Ang aking sinanay ay ang teknik ng Kinyon Sect. Tanging ang dugo ng pamilya Chen ang makakapagpasigla nito. Diyos ng kusina na dingin. Nabagsak ang pinto, hindi mapanatili ang Peace Alley. Nandito ang buong yaman ng Danzong. Para makapasok sa aray, kailangan mong pumasok muna sa Yuanying. Ito ang walang hanggang yelo ng Kinyon Sect. Nakapag-isip na si Xiaoyu. Kompleto na ang mga sangkap. Walang dahilan para hindi magluto. Amoy na amoy ang aroma, tikman mo. Naghihirap na ang mga daluyan ng enerhiya. Bantayan mong mabuti ang pinto, mataba. Walang sinuman ang papasukin. Presensya ng Yuanying. Talagang nakalampas na. Nandyan na ang tamang oras. Kailangan nang ayusin ang palayok. Ihiwalay ang pinagmulan ng Yuanying. Talagang nagsusumikap siya. Hindi na kaya ni Lao Chen. Pupuntahan ko siya. Pumunta na tayo ngayon. Maaaring mapunit siya ng magulong agos. Hindi talaga sulit na umatras. Chen mo, mas mabuti pang buhay ka. Ayusin mo ang bayarin sa langit. Itaga ang pundasyon. Lao Chen, nakasara na ang iyong dansyan. Naayos na ang pinto. Maging tahimik na ang eskinita mula ngayon. Dahil na itaga ang pinto. Bukas, tuloy ang pagpapadala. Hindi mawawala ang iyong bahagi. Mula ngayon, ako ang magbabantay sa iyo. 2 mangkok ng pansit sa mesa 8. Mag-ingat, mainit. Hindi na ako babalik sa Kinyon Sect. 3 beses nang pinabilis ng matanda. Pero sinabi ko sa kanya na dito. Kailangan pa ng tagalaba. Ang pabrika sa labas ng bayan ay nag-umpisa na ng operasyon ng unang linya. Nakatuon sa paggawa ng mga mababang antas na dilatang merienda. Nagmamanupaktura ng 100,000 na unit. 30 na mga tindahan sa buong bansa ang sabay-sabay na nagbukas ngayon. Ngayon, kahit ang mga ordinaryong tao ay makakakain na sa halagang ilang piso. Mahigpit na kontrol sa kalidad. Walang mga pampalasa na idinadagdag. Ako mismo ang magmamasid. Kung may problema sa resepe, papaluhurin ko siya sa utang. Matapos ang pagkukumpuni ng daanan, nagpatuloy ang kalakalan sa dalawang mundo. Ang modernong linya ng produksyon ay nagpalaganap ng mga merienda.
Ang mga paborito ng merienda mula sa Sand City ay talagang umarangkada sa dalawang mundo. Ginto. Ang bahagi ng pinakintab na bakal noong nakaraang buwan. Kayo, sa Dansek, ay talagang nakakuha ng 3%. Ang mga espada ng aming sect ay tumigil na sa paglikha. Yung maliit na thermostat na ipinadala ngayon. Hindi ko kukunin ang mga halamang gamot na masisira sa lupa. Nagnanakaw ng nagnanakaw. Hindi tatagal ang negosyo. Magbuo tayo ng isang samahan. Itakda natin ang mga patakaran. Paggalang sa matatanda, si Chen ay naggalang din sa dalawang mundo ng kalakalan. Sa buwang ito, nalampasan na natin ang 1 bilyon sa mga palaboy. Huwag kang masyadong magyabang, may 50 pang bagong tindahan na bubuksan sa susunod na buwan. Logistics at economic chain. Mag-ingat ka, bawasan ang pag-inom. Kailangan pang bumangon ng maaga bukas para magluto ng sabaw. Walang pagmamadali, dahan-dahan lang sa pagluluto ng sabaw. Pwesto. Pangkalahatang pamamahala. Ilaan ayon sa pangangailangan. Talagang makakapigil ito. Sa kalokohan ng lihim na pagbebenta. Ang Chen siya ang responsable sa modernong pagsusuri ng logistics. Kailangan may manguna sa pagsisiyasat sa mga account dito sa mundo ng mga cultivator. At ang taong ito ay walang iba kundi si Chen Xiaoyu. Magiging honorary president ako. Magtatakda ng mga alituntunin at sisiguraduhin ang pagpapatupad. Pinakamainam na maging mga vice president sina Elder Li at General Zhao. Nakasulat sa kontrata na kailangan ang 3 antas ng espiritual na kahoy. Kumuha ka ng pangalawang antas para lang makabawi. Masyadong minamadali ang kargamentong ito. Talagang sumusunod ako sa mga patakaran ng samahan. Bawiin ang 3 at bayaran ang 1. Kanselahin ang karapatan sa kalakalan sa loob ng 3 buwan at magbayad ng multa. Noon, kahit mga dayuhan ay hindi makapasok sa maliit na bayan na ito. Ngayon, ito na ang pinakamasiglang lugar. Nakatayo na ang mga alituntunin. May pag-asa na ang tao. Hindi na sila gagamit ng kutsilyo. Yung pera para sa mangkok ng wonton, hindi ko na maabot. Nauna na ang libreng pagkain. Pinagtanggol mo ako mula sa maraming panganib. Kaya utang ko ito sa'yo. Ayaw ko ng libreng pagkain. Gusto kong manatili dito. Kasama na ang natitirang bahagi ng buhay ko. Noon, alam ko lang na humawak ng espada. Ikaw ang nagturo sa akin. Na may mga tao pa palang handang magbigay sa akin ng mainit na sabaw. Gusto kong manatili sa tabi mo. Mahirap ang trabaho sa likod ng kusina. Kapag nandito ka, wala nang takasan. Langit. Ini ang iniwan ni Lolo. Sabi niya, nagbantay siya buong buhay niya. Gusto lang niyang makita ang mga tao sa dalawang mundo na bitawan ang kanilang mga espada. Magkakasalo sa isang mesa, kumain ng isang mangkok ng noodles. Yung hindi niya natapos. Ako na ang magtatapos nito para sa kanya. Gusto kong pumunta sa bakanting lot sa tabi ng tindahan. Magpatayo ng isang bantayog ng kapayapaan sa dalawang mundo. Mga merienda sa Shacheng. Malaki ang proyektong ito. Ang mga papeles para sa lupa ay aabutin ng kalahating buwan. Lupa at construction team. Sagot na ng Chen Shai. Isama mo na ito bilang aking personal na donasyon. Dapat ang batong gagamitin ay ang pinakamagandang Qingyun Stone. Ang Danzong at Qizong ay nag-ambag ng 100 na disipulo mula sa Qingyun Zong. Para sa paglipat ng mga bato. Mga pagkain sa Shacheng. A-adjust ang crane ng kalahating metro sa kaliwa. Mga kapatid na monghe, humawak ng mabuti. Bumaba. Bumaba. Bagsak. Nakatayo ang lolo sa pintuan. Nandito ang lahat. Mula ngayon, ang mga darating dito ay may dalang gutom, hindi armas. Ang karatulang ito ay talagang nakatayo na. Kaibigan, natapon ang iyong soya. Salamat kaibigan. Nagmamadali akong makasabay sa umagang rush hour. Karne. 2 bahagi ng pansit sa mesa 3. 2 piraso ng mababang kalidad na espiritual na kristal. Mag-scan o mag-swipe ng card. Lini, ipadala ang 2 platito ng side dish sa mesa 3. Masaya si Chef Chen ngayon. Mas masarap kumain kapag marami. Tumaas muli ang mga order ni General Zhao sa mundo ng kulto.
Kailangan nang simulan ang produksyon sa ikatlong yugto ng pabrika. Dumarating ang kagamitan bukas. Kailangan nating tapusin ang ulat ng asosasyon para sa katapusan ng taon ngayong gabi. Walang mas malupit sa iyo sa mga kapitalista. Hindi ka nagreklamo noong panahon ng dibidendo. Sino ang mag-aalaga sa iyong kasosyo? Sobrang pagod na ako. Ano ang kakainin ni Lao Chen mamaya? Ginisang manok na may ginseng. Bawasan ang asin. Gusto kong kumain ng mga wonton na ginawa mo noong una.